Hello po mga idol, good morning. May latest update po tayo ngayon sa pangyayari sa ating bansa idol. Lalo na po sa ating buting senator na si Senator Marcolita at sa mga kapatid natin sa IENC. Si Senator Marcolita po ay mayroon na po daw warrant of arrest na galing sa korte idol na pinagtalunan pa ngayon daw sa sa Campo Crame na nagtutulakan sila kung sinong gustong muli kasi nakagulo daw sa Campo Crame idol. Alam na naman natin na mayroong mga kapatid sa INC na mayroong membro ng kapulisan at mga army. Kaya ka-idol, para magulo talaga yan ka-idol kapag mahuli si Marcolita ka-idol. Magulo yan ka-idol kasi isipin nyo ka-idol, maraming mga membro dyan na mga men in uniform ka-idol. Mga kapatid, alam nyo naman natin ka-idol, ang INC ay kapatiran yan. Nakakaisa lahat yan kapag yan ay mayroong hudyat na sa pamumuno sa itaas. Kapag magkaisa lahat ay delikado yan, kagulo talaga yan. Yan ka-idol, panoorin natin video ka-idol ni Senator Marcolita ka-idol sa kanyang interview sa Net25 ka-idol. Ito ka-idol. Bakit pa ako magpipiyansa? Kinabukasan meron din plunder. Pero as of now, sa mga sandaling ito, Sen, habang tayo nag-uusap, 4:51, meron na ba kayong nabalitaan na arrest warrant o ano ba na para kayo po ay... Nabalitaan ko na. Kaya nga ako nagpapahayag ngayon kung sakasakali pong... Sandre. Bakit pa ako magpipiyansa? Kinabukasan meron din plunder. Pero as of now, sa mga sandaling ito, Sen, habang tayo nag-uusap, 4:51, meron na ba kayong nabalitaan na arrest warrant o ano ba na para kayo po ay... Nabalitaan ko na. Kaya nga ako nagpapahayag ngayon kung sakasakali pong ituloy nila ang pag-aresto sa akin, ako po isasama sa kanila peacefully. Ibig sabihin, I will not resist. Sapagkat tungkulin po yun ng arresting officer. Opo. Alam ko naman po yung tuntunin kung paano ka arestuin. Opo. Talagang ganyan ako naman ay dahil sa ginawa ko. Yan ka-idol, kapag maaresto si Senator Marcolita o sino mang mga agency sa ating gobyerno ang gustong aaresto sa kanya, halimbawa kung yung mga pulis na aresto o hindi army, kung hindi man o NBI, talaga makagulo kasi alam na naman natin na maraming mga membro ng INC dyan na kapatiran dyan. Pagkagulo talaga yan. Alam naman natin yung INC talaga ka-idol, magkakaisa talaga lahat yan. Kaya kung halimbawa hulihin nila yan si Senator Marcolita, wala na, magulo na ang sitwasyon ng Pilipinas. Parang dyan na yan na mag-umpisa ang kaguluhan. Alam natin na yan ay iwan ko na lang. Yan yata ang tinatawag na sa loob ng Pilipinas yung gera. Alam naman natin yung INC ay hindi talaga hindi yan papayag. Yung kapatid natin ay kapatiran nila ay hulihin. Hindi yan papayag, idol. Pagkikipag laban tungkol sa katwiran at sa umiiral na batas, kung ito ang magiging kabayaran ng pagtatanggol ko sa ating bansa, sa ating mga kababayan, nasa kanila po yun Wala akong alam na aking nilabag na batas. Yung pong kanilang mga asunto'y puro invento yun. Alam po ninyo, ang kaso kasi ni Marcolita ka-idol, invento lang kasi daw to yung ka-idol yung pangangampanya yung nakarang eleksyon, daw yung ka-idol, lang yun sa mga tao, yung kagustuhan lang mga magbigay ba na tulong sa kanya kasi wala siyang budget na ibinigay ng kongreso ka-idol yung membro, doon pa siya sa kongreso kasi kalaban din yung kongreso hindi siya, tinanggalan siya ng budget doon. Ngayon inibintuhan siya, yung kaso niya ginawang plunder, yung pagtulong ng tao, yung mga budget na binigay sa kanya hindi naman daw plunder dapat ang niyan hindi. Tsaka gusto naman ng tao yung magbigay.
Ang pangyayari dyan kasi ka-idol, parang tinutulak nila ba nga gawing plunder para ano si Marcolita masira sa tao. Pero hindi yan na kaya sirain kasi nanindigan sa kabutihan yan si Senator Marcolita. Kaya yan ka-idol, alam naman natin ka-idol, yung administrasyong ito ay parang, ewan ko, bulok na talaga itong pamumuno nila ka-idol. Kahit nga hindi lang makontrol-kontrol eh. Ang petrolyo ngayon, yung gira sa US saka Iran sa Middle East, tapos patapos na eh. Nagkapirma na sila ni Donald Trump saka yung presidente ng Iran. Patapos na ka-idol eh. Pero ang petrolyo ngayon mahal pa. 70 plus, 79, 78 ang litro. Ang diesel parang 78 yata ang diesel eh. Dito yan sa Negros ka-idol ha. Iwan ko lang sa ibang lugar, sa ibang parte ng Pilipinas, ang mga petrolyo. Kasi dito sa amin, mahal pa eh. Talagang gumagapang pa kami. Talagang yung panghanap buhay namin, apektado talaga kasi yung panghanap buhay natin, sa kalsada lang tayo naghahanap buhay. Yung gamit natin, di gasolina, siyempre apektado talaga kasi mahal pa yung petrolyo. Wala talagang gobyerno ito ka-idol, walang awa sa Pilipino. Ito ka-idol, panoorin natin ka-idol, hanggang tapusin natin ka-idol, para ma-share ko rin to sa inyo ka-idol ang mga balita ka-idol. Nagdalhan ng maleta, pati po yung mga kasama ko sa Senado na dati namin kasama sa grupo namin, meron silang plunder na nauna na. Opo. Pero dahil sa pagsanib sa kanila, nawala na po siguro. Baka sila po ay hindi na asuntuhin. Mauuna pa po akong arestuhin. Doon sa mga kasama namin dati na nangako na magiging intact kami. Walang hiwalayan, walang maghuhudas. Sabi ni Pero Boying, napansin na ninyo kung sino po yung naghudas. sabi ni Ombudsman Boying, yung mga Ito kasi ka-idol, kung di lang sana naghuda si Joel Villanueva, hindi sana magaganito eh. Hanggang ngayon si Alan Peter Cayetano pa talaga yung SP sa Senate. Naagaw yung pwesto ni Senator Cayetano nang dahil ni Joel Villanueva, walang bayag kasi ito eh. Walang bayag kasi natakot sa kaso na isasampa sa kanya. Natakot ka-idol. Walang panindigan. Mga dalawang hudas na eh. Si Chis Escudero at saka si Joel. Dalawang hudas na ka-idol. Hinuhudas yung grupo nila ka-idol. naunang sa niya pa, hinog na raw po ang kasong plunder para sa kanila. Nakita ko, unang-una, April 2026, nandun yung 5 kaso na nakalaan para kay Martin Romualdez. Opo. Isang plunder, isang indirect bribery, isang direct bribery, Oho. a violation of AMLAC, Opo. violation of RA 3019. 5. Oho. April 2026. Oho. Hindi ko lang alam ng date kay Joel Villanueva Oho. at saka kay Chis Escudero. Pero, oho. Pero ako, invento lang. Walang kaugnayan po sa public funds. Wala po akong ninakaw. Ito kasi ka-idol, si Chis Escudero ka-idol, sabit din ito sa malitang pera ka-idol na nabigyan. Ito naman si Joel Villanueva ay sabit din ito sa flood control. Kaya itong kaso na ka-idol, matagal na ito. Kaya sabi dito ni Senator Marcolita ay hinog na yung kaso nila. Kumbaga, kunting kimbot lang, mahuhuli na sila. Ang pangyayari dyan kasi ka-idol, matindi kasing pressure sa Senado eh. Ang ginawa ni sa mga administrasyong ito, ginawa na lahat, ni pressure yung dalawa para aanib sa kabila sa minority. Yung hindi pa SPC, yung hindi pa SPC Garchilian ka-idol, minority black pa sila. Ay ang ginawa nito, ini-pressure yata, sige, kung ayaw nyo, ayaw umanib sa amin, talagang may bibigyan ka na ng warrant of arrest, hulihin ka na. Siyempre natakot. Alam na naman natin, takot niya maiwan ng mga chicks nila o asawa nila, baka maagaw ng iba. Bumaliktad na lang sila para sa ganon ay yung kaso nila wala yun. Kaya yun, umanib si Joel
kabila, kaya nagawang naging SP si Gatchalian, naging Senate President. Kasi 30 lang kailangan ng boto bago mag-Senate President yung ibinoto nila. Kailangan talaga 13 yan. Ngayon, nag-13 sila dahil nag-traitor si Jewel, wala na. Kaya naagaw ni Gatchalian yung pisto ni SP Cayetano. Ito ka-idol, at tapusin natin ka-idol para natin ka-idol itong mga balitang pangyayari sa ating bansa ka-idol na talagang nagkagulo na. Ang tanging kasalanan ko lang po sa kanila, hindi sa taong bayan, ay yung pilitin ko po na ituloy ang pagdinig diyan sa flood control projects, anomaly na yan. At mapanagot. Kasi At mapanagot, pati silang lahat. Oo. mapanagot ang nasa likod talaga. Nasa sa kanila po yun. Nasa kanila na po yun. Kung talagang aarestuhin po nila ako, ay muli po akong nagsasabi na uy, Pinipilit talaga nila yan ka-idol, na arestuhin si Marcolita ka-idol. And dahil siguro ka-idol, pag si Marcolita pa rin ang halimbawa kung manalo ulit ang minority ngayon, tapos maging chairman ulit si Marcolita, halongkatin pa rin yan ang mga baho nila, yung mga sabit sa malita-malitang pira nga ninakaw nila. Kaya takot na takot yan sila kay Marcolita, kaya gusto nila ipakulong para manahimik na. Takot na takot ang mga animal ito kay idol sasama sa kanila ng buong pagpapasako. I will not arrest. I will not resist the arrest. Pero habang pinakikinggan ko kayo, Sen, mabigat. Ako, personally, mabigat sa loob ko po yun kung gagawin nila yan, Sen, ha? Alam ko naman, si Nelson nga, nakikita ko, lumuluha pa yung tao. Pero talagang gano'n, ha? At hindi ko kayo masisisi kung malulungkot kayo. Pero ganun talaga bilang tao malulungkot naman. Lalong-lalo na sa katulad ko, wala naman akong nagawang kasalanan. At yung ibang mali-malitang ang pinagtalhan. Nandyan na nga ang mga nakaumang na lahat, ang mga plunder cases laban sa kanila, pero hindi nila ginagalaw. Minabuti pa nila na baka sakaling ako pa ang mauna na maaresto. At ang kilala nga ng iba, baka mabswell. Hindi talaga ka-idol, no? Kung sino pa yung gumawa na mabuti, hinalungkat yung mga baho ng mga politiko, ay yun pa ang gusto lang hulihin. Wala ang usisi ang bansa natin ka-idol. Kawawa ang mga Pilipino ka-idol sa pag mga ginagawa nila ka-idol. Kawawa. Wala talaga ito ka-idol. Sana nga ka-idol, mananalangin lang tayo ka-idol na yung impeachment ni BP Sara ay hindi yan mabasura yung ka-idol o hindi matuloy. Marami ko kontra dyan. Kasi pag si BP Sara kasi ang makalusot sa 2028, may pag-asa pang Pilipinas. May pag-asa pa. Kasi sa ngayon, sa administrasyong ito, nakikita ko kahit wala akong hindi ako abogado, saka wala akong credential sa aking buhay ka-idol. Wala akong credential sa ko. Pero nakikita mo talaga yung pangungurap na ka-idol. Kahit sa ibang lugar ka-idol, maraming mga korupsyon sa parte ng Pilipinas. Yung mga politiko, grabing nakawan. Grabe. Hindi talaga kawawa ang mga bansa, ang mamayang Pilipino sa pinagagawa nila. Binubulsa yung pera natin. Isipin nyo ka-idol, kung bibili ka lang ng pagkain ka-idol, isipin nyo may yan ka-idol may VAT yan, 12% ang VAT niyan. Araw-araw ka bumibili, ilang milyon bang nakatira sa Pilipinas na mga Pilipino. Laki ng kita na ka-idol, kaya araw-araw tayo ninanakawan, baka oras-oras tayo ninanakawan, hindi lang araw-araw Kaya yung ka-idol, sana si BP Sara makalusot sa 2028 at hindi siya ma-impeach ngayon. Kasi parang panglas na yan ng impeachment Pag mabasura na yan, lusot na si BP Sara niyan. Kaya suportahan natin ka-idol. Ang bubutuhan natin sa 2028, Sara tayo ka-idol. Dahil may pag-asa ang bayan natin. Salamat ka-idol.